blessed good morning to all. Today we are celebrating the feast of the transfiguration of our Lord Jesus Christ. And sa ating mga Kristiyano, ay misan ba ay sumagi sa ating isip, ano ba ibig sabihin para sa atin ng transfiguration ng Panginoong Hesukristo? Personally and corporately. Alam naman natin na nagbagong anyo ang Panginoong Hesukristo at ito ay nakita ng kanyang tatlong disciples, si Peter, James, and John. And Jesus is transfigured not for His own sake, but for our sakes. To encourage us, that even though in the things that we cannot understand, the Lord remains the Lord. And His glory is always there. Sabi nga, marami sa ating na nakarinig na ng homily or teaching that at that time, hinayaan ng Diyos na makita ni Peter, James, and John ang kaluwalhatian ng Panginoon sa katauhan ng Panginoong Hesukristo. To show them that yung kasama nila mismo ay ang Diyos at wala nang iba. At kung titignan natin, kung ito ay i-relate natin sa ating buhay, ano ba yung pinakitang pagningning? It is but a representation of God's glory. And glory, minsan sa atin, pag tinanong, ano ba yung kaluwalhatian ng Panginoon? Ito ba ay nabibili? Ito ba ay nahahawakan? Ito ba ay nakikita? Malinaw na malinaw, sabi ni Isaiah that the world, ang mundo ay puno ng kaluwalhatian ng Panginoon. So ibig sabihin, ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang pag-transfigure ng Panginoon is ever present since the beginning of time, or even before time. Because alam natin that Jesus Christ is the Alpha and the Omega. And how does this apply to us? How should we approach the transfiguration of our Lord Jesus Christ? It is but an encouragement to us that even in the midst of some of us having dire situations in our life, hindi nagbabago ang kaluwalhatian ng Panginoon. I wish na tayo bilang mga Kristiyano, one time sana siguro sa buhay natin we have a time to climb up a mountain, to see the beauty of the world, to see the beauty of the earth. Dito kasi sa kapatagan, punong-puno ng problema, punong-puno ng traffic at kung ano-ano pang mga sitwasyon. And kung nasubukan yung umakyat ng bundok, ako nasubukan ko ng umakyat ng bundok many times, but now wala na akong time. I was able to climb Mount Banahaw at that time. It is hard, but it is worth it. And all the things that you have been thinking when you are on land will all be wiped out with the majestic view that you will see. Lalong-lalo na pag umakyat ka ng Banahaw, you will see the lakes sa Laguna. And you will see that yung mga pulo-pulo na alam natin na crowded places, kumpara sa makikita mo sa bundok, ay napakaliliit. Mas marami pa rin green o puno ka na makikita. So it really spoke to me, na ano ba yung pinoproblema natin sa lupa? Ano ba yung problema? Kaya siguro importante, katulad ng sinulat ng psalmist sa Psalm 119, na hinihiling niya parati, nabuksan ng kanyang mga mata, di ba? Sabi doon open my eyes, O Lord, that I may see, the wonderful works of your law, o yung patungkol sa iyo. It not just speaks about the law, but it always speaks about God. Lord, reveal yourself to me. Dahil mahalagang pinapakita ng Panginoon ang sarili niya sa atin, at tayo din naman ay handang makita ang Panginoon. Dahil hindi natin makikita ang Panginoon kung hindi niya ito ninanais nating makita. And isa pang bagay na makikita natin na parang requirement para makita natin ang Panginoon is we should believe. We have an access to see
the magnificence of our Lord when we believe. So, makikita natin ngayon itong building na kinatatayuan natin, and merong mga sketches, merong mga videos, in the upcoming glory of this place. But even though it is in this state, still building, hindi natin pwedeng alisin yung sa isip natin yung kahihinat na ng bagay na ito. Katulad nung nangyari sa Panginoon Jesucristo, pinapahayag na siya ay paparusahan, mamamatay, at mabubuhay after 3 days. Hindi naiintindihan ng mga disciples niya noong panahon na yon. But when all the things that happened, and He was resurrected, and He appeared in the upper room, makikita natin, and even the 2 disciples walking towards Emmaus, nagising yung kanilang mga isip. Diba? Nagising yung kanilang mga isip. At that time also, diba, nakita ni Peter, ang Panginoon, ang transfiguration ng Panginoon. But nagkaroon pa rin siya ng doubt nung dininay niya ang Panginoong Jesucristo ng 3 beses. But alam natin sa Scripture, when all the things that had happened, when all things ay kumalma na, nakita niya yung mga bagay-bagay na nakita niya na numbalik sa kanyang isip. Kaya tayo sa buhay natin ngayon, marahil marami tayong nakikitang hindi maganda, pero tandaan natin that we are in a process of transfiguration. Bakit kanyo? At that time when Peter, James, and John was there, ang inaantay nila o yung pinakakaabangan nila is yung resurrection. But now at our time, we're also in this moment of transfiguration because we are waiting for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Hindi natatapos yung transfiguration. Yung marahil siguro ang pinaka-importanting significance ng transfiguration, that the church chose to celebrate and designated a day, August 6, to celebrate the Feast of Transfiguration. Not just to see, o makita yung miracle na yon, but it is for us a reminder na hindi tayo dapat malungkot. Dapat hindi tayo tutulog-tulog. Pero ang maging reaction natin ay katulad nung isang reaction ng 3 disipulo ng Panginoon. Panginoon, magtatayo tayo dito ng mga rebulto para sa inyo. 1 for you, 1 for Elijah, and 1 for Moses. Diba? Siguro kung ganun yung magiging attitude natin, pero doon sa panahon na yun, pinigilan ng Panginoon kasi mape-preempt ang mga bagay-bagay. Pero kung ganun yung attitude natin ngayon, sigurado ko, hindi na tatagal lang ganito ang itsura ng simbahan. Tapos na to. At gumagawa na siguro tayo ng iba pang mga proyekto, na mas higit na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. So sa atin din, personally, being Christians, we can also express that transfiguration that Jesus Christ has brought to us. Because sa mga testimonya natin, alam natin, I have heard many stories that in the testimonies of the faithful, yung mga unbelievers believed. Not just because of what words that they say, but also how they conduct their lives, in relation to the church and in their relationship with Christ Himself and God. So, tandaan natin, ang transfiguration is not just a miracle, but it is a reminder that we are in a state of continuous change. Hindi ko nga makakalimutan yung motto parate nung ako ay high school pa ng teacher ko. Nilagay niya pa sa likod ng blackboard. Na ang pinaka-constant thing daw sa mundong ito ay change. But let us be reminded to change for the better. To change according to the image of Christ. To be transfigured and to be continually transfigured and bring glory to our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.